Attorney Rob, ano ba ang permanent solution dito? Abay, ang permanent solution po dito, kayo po, pukpukin po ninyo yung local government po ninyo. Kasi po, in partnership with the DOH, meron pong program yan na magtatayo talaga ng mga communal toilets. Because these communities po, lalo sa squatters area, ay wala po talagang tamang tapunan. Kaya naman ho, duty ho yan ng gobyerno na i-provide ho yan. Ngayon po, on the aspect po nung maintenance niyan, kasi kanina na-raise din ni Ate Coring, yung baka away pa. Maaari yan i-manage ng barangay at magkaroon ng reasonable administrative fees. Halimbawa, magdudumi ka, 2 piso. Iihi ka, piso. Para naaalagaan yung pasilidad. Maaaring gawin ho yan ng local government kasi after nagawa ng budget yan at nagawa na ho kayo ng palikuran, kailangan ma-maintain din ho yung palikuran na iyan. Kaya, yun po yung ating suggestion, no? Maaaring yung mga nakikinig ng mga nasa local government ho, ay maaari ho ninyong gawin ho iyon. No po? Ayun. Sisiguraduhin natin yan, Attorney. Opo. Dahil lalapitan talaga natin ang barangay captain at pati ang DOH. Maraming salamat. Thank you. Doktora Camille, kasama sa basic needs natin ang toilet. So, masasabi bang nakakababa ng pagkatao yung wala ka man lang palikuran? Hindi ba? Actually, mahirap din talaga pag sinasabi nating walang palikuran. Pero siguro pagdating sa pagkakataon na to, napaka-importante din na ma-educate sila ng kung ano yung yung proper hygiene. Siguro sa pagkakataong to, magtulong-tulungan yung mga magkakapit-bahay, at least magbigay ng isang timbang tubig para mabuhusan yung kanal na yun. Para sa ganun, palaging malinis at hindi kayo makakaamoy ng masangsang or mapanghing kanal. Dahil kasi pinoproteksyonan din nyo naman, hindi lang yung mga bata, pero lahat din kayo para sa magandang kalusugan. Yun lang. Oo, tsaka wag na sa kanal, bawal. Sa ngayon, linisin na ninyo. Magtulong-tulong na lang ng paglinis. Tapos bawal na talaga sa kanal. Pwede kayong ma-fine, sabi ng barangay. Dr. Love, paano ba natin mabibigang solusyon yung sa magkakamag-anak, yung Oo. magpapamilya na eto ang kanilang naging sigalot, pero may pagkakaintindihan pa rin naman, hindi ba? Mabibigyan ng solusyon yan kung we will open our minds. Ano? At unawain natin, magiging compassionate tayo doon sa ating kamag-anak. Actually, kahit hindi kamag-anak, let's be compassionate with others. Ang nakikita ko lang dito, nakalulungkot lang Ate Coring kasi noong 1950s, naranasan namin yan walang toilet. Noong 1950s. Nakarating na ang tao sa buwan ngayon. Nakalulungkot na makitang may mga Pilipino pa na walang toilet. Basic need yan ng mamamayan. Botante o hindi botante, tungkulin ng pamahalaan natin na isupply yan sa inyo. Kaya kailangan kumilos tayo at ipaalam natin, i-pressure natin ang ating local government. Merong kasabihan, cleanliness is next to godliness. Alam niyo yung pagiging malinis natin sa bahay, nagpapatunay lang na kumikilala tayo sa Diyos. So, gawin nating pang-araw-araw na takbo ng buhay yung kalinisan sa ating bahay. Ayan, maraming salamat, Dr. Love. Umaalingasaw na ba ang bango ng sitwasyon?